Kung ating babalikan ang nakaraan mga idol, halos mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Nang unang tumapak sa bansang Amerika, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung saan nabigyan ito ng pagkakataon upang agawin ng corona sa tinaguriang handsoapstone ng South Africa na si Lelo Ledwaba. Isa sa kinikilala na pinakamahusay at kinatatakutan noon sa Super Bantamweight Division noong mga panahon na iyon. Sa katunayan mga idol, ay ito na ang ika-6 na matagumpay na pagdepensa sa kanyang IBF Super Bantamweight title bago nito makalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ganun pa man, sa kanilang laban ay nanaig pa din ang ating kababayan sa kanyang unang laban sa Amerika. At dito nga po mga idol, unang nakilala at pumutok ng husto sa buong mundo ang pangalang Manny Pacquiao. Nang durugin niya ang tinaguriang handsoapstone ng bansang Afrika na si Lelo Ledwaba sa loob lamang ng 6 na rounds. Pacquiao landing Swaba, but here comes Pacquiao again. It's not going to develop like that. You talk about getting old in a hurry. Canelo Ledwaba looks like an old 29, and this guy just hits so hard that Ledwaba is totally on the defensive. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Ledwaba thought he was... Samantala, pumunta naman tayo sa kasalukuyan. 21 taon na ang nakakalipas mula nang talunin ni Manny Pacquiao ang South African champion na si Lelo Ledwaba. Taong 2019 ay isa na namang South African fighter ang napalaban sa isang mandirigmang Pinoy para naman sa WBO World Bantamweight Championship, at ito nga po ang sagupaan sa pagitan ni Zolani The Lastborn Tete at ng kababayan natin si Janriel Cuadro Alas Casimero. Katulad sa naganap sa laban ni Manny Pacquiao versus Lelo Ledwaba, kampiyon ulit ang South African fighter at Pinoy ang challenger. Ngunit sa hindi inaasahan mga idol, nangyari na naman ang kinatatakutang ayaw mangyari ng mga Aprikano. Ito nga po ay ang muli na namang maulit ang paghalik sa lona ng kanilang kababayan sa kamay na mandirigmang Pinoy. Dahil sa loob nga lang po ng 3 round mga idol, ay tinapos ng ating kababayan na si Janriel Cuadro Alas Casimero ang South African WBO World Bantamweight Champion na si Zolani Tete. At the way. Finish him! Oh, Casimero got him. He's got him with a butt now. He's got him with a body shot. On the chin, it was. It was shot right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right shoulder, right hook, right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumped in with the body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with 2 right hands to... And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered from the second first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffered a defeat which was... And new WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero! Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana mga idol, dahil para po sa mga hindi nakakalam, itong si Zolani Tete pala ay naging estudyante noon ng dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Lelo Ledwaba. Tama po kayo nang narinig mga idol, yung unang boxer na giniba ni Manny Pacquiao sa bansang Amerika ay siyang gumabay pala noon kay Zolani Tete para maging isang kampyon. Kung mapapansin nyo mga idol, ay halos magkahawig talaga ang sinapit ni Lelo Ledwaba at Zolani Tete
parehong humalik sa lona nang makaharap ang dalawa nating pambato sa palakasan. Casimero got him. He's got him with the butt now. He's getting hits. He's got him with the... Iba talaga ang puso ng isang mandirigmang Pinoy pagdating sa ganitong sports. Dahil ko naman sa ganito talaga. Kasi Bisaya kasi ako kaya maraming sa akin kasi magsalita ganun. Kaya matigas lang kasi ako magsalita Mas maganda kasi yung maingay para maano sa mga tao talaga at saka puputok talaga. At saka yung ingay ko talaga. At may kasi din ako yung kaya ako nag-ingay kasi alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko talaga sa training, sa ensayo. Pag ganun talaga malakas yung loob mo kasi nakapaghanda ka sa darating na laban o kung ano mang mangyayari. Kaya ayun, kaya bigay todo ako, kaya ganito na talaga ako magsalita. Kasi hindi ko na hinahayaan yung mga pagkakataon at saka panahon sa mag-ensayo, sa training. Kaya nung dati nagiging champion ako at saka nawala yung belt ko. Kaya hindi kasi ako nagsanay masyado nun kasi napaisip ako na na isang champion ako wala na makatalo sa akin, kaya hindi ako masyadong nag-ensayo talaga. Parang pwede naman magtahimik tayo pero parang hindi kasi exciting Parang sa akin din kasi pag hindi ako mag-ingay parang hindi ako sa sarili ko kasi pag nagsasabi ako ng mga sinasabi ko, mapagtulog ko, sabi ko, kailangan ko talaga ito paghandaan kasi narinig sa buong mundo yung mga pinagsasabi ko ayaw ko mapapahiya ako kaya yun, pinaano ko talaga na kung ganun talaga ako baka sa akin na lang yun kasi para maano ako sa sarili ko na magpursige talaga kasi maraming nakarinig na mga na para maano yung sarili ko na na kailangan ko maghirap talaga sa ensayo kasi marami akong binitawan na salita na baka mapahiya ako sa pagdating ng panahon kaya Marami mang haters ay hindi natin maitatanggi na isa si Cuadro Alas na malakas na pambato ng ating bansa. Marami mang naaangasan at hindi magagandang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Estilo niya ito para makakuha ng mas malalaking laban. You're a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. You are a monster, man. Yo, Inoue and Bob Arrow. Tang! Tang! Tang inumin nyo! Mother! Nasanay lang siguro ang mga Pinoy boxing fans sa ating pambansang kamao na mabait at humble sa loob o labas man ng lona. Pero lingid sa ating kaalaman na isa si Cuadro Alas sa nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero. Isa na siguro si Cuadro Alas ang may malawak na karanasan na Pilipinong boksingero sa henerasyon natin ngayon, samot-saring pagsubok at pinatatag ng bawat hamon sa ibabaw ng lona. Maituturing na isa sa pinakamalakas na boksingero na talaga namang gumiba sa sino mang humarang sa kanyang landas. Isang maangas na maituturing ng iilan, ngunit yun yung maangas na may napatunayan na. Matapos nga po ang mapait at malungkot na pagkatalo at bigong masungkit ni Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa mandarayang wrestler na si Amnat Ruenrong. Makalipas nga lang po ang kulang-kulang isang taon ay nabigyang muli ng pagkakataon na mag-rematch si Casimero at Amnat Ruenrong upang tangkain muli na agawin ang titulong hawak nito at makaganti sa mandarayang kampyon sa pangalawang pagkakataon. May 25, 2016. Ito ay naganap sa Diamond Court, Beijing, China. Sa laban na ito mga idol ay hindi na nga po umubra ang mala-wrestling na galawan ng kampyon. Dito nga po ay itinanghal na panalo via 4th round knockout at nakuha ng ating kababayan ang IBF World Flyweight title, ang ikalawang titulo sa dalawang magkaibang dibisyon ni Cuadro Alas. Makalipas nga lang po ang 4 na buwan ay muling umakyat ng lona si Cuadro Alas
para idepensa ang kanyang hawak na titulo sa unang pagkakataon. Kontra nga po sa hambog na undefeated at bagitong Briton na si Charlie Edwards. Nagwagi ang ating kababayan sa labanang ito via 10th round technical knockout. Sa sumunod na taon naman mga idol, ay ibinakante na nga ni Casimero ang hawak nitong titulo upang umakyat ng timbang at bulabugin ng bantamweight division. Kung saan ay nagkaroon nga po ng 4 na laban si Casimero at ang isa nga po sa 4 na laban ni Cuadro Alas ay nakuha nito ang pang-4 nitong talo mula sa kababayan din nating si Jonas Sultan via unanimous decision. At sa pagkabigungang iyon mga idol, ay tila nagising ang pinakamaangas na bersyon ng isang Cuadro Alas, angas ng Pinas. Ginawa niyang motibasyon ang kabiguang iyon upang maging mas malakas na kampyon. Taong 2019 ay nakaharap nga po ni Casimero ang Meksikanong si Josepek, kung saan ibang Cuadro Alas ang nagpamalas ng galing sa ibabaw ng lona. Ibang-iba mula nang matalo ito kay Jonas Sultan. Kaya naman, sa loob lamang ng 2 round, ay pinahalik na sa lona ni Casimero ang kalabang Meksikano. At sa sumunod na taon ay sinagupa naman ni Casimero ang Hapon na si Kenya Yamashita, kung saan tinalo niya naman ito via technical knockout sa pang-6 na round. Oh, you can... You win! At dahil nga po sa mga impresibong panalong ipinakita ni Cuadro Alas Casimero, ay naging tulay nga po ito upang magkaroon ng pagkakataong lumaban para sa WBO Interim Bantamweight title na iniingatan at pinakikintab ng knockout artist ng bansang Mexico na si Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang laban mga idol, ay galing ang Meksikano sa 13 impresibong magkakasunod na panalo, kung saan ang 12 sa mga ito ay hindi na nga po narinig ang final bell. May impresibong kartada noon ang Meksikano na 23 panalo, 20 dito ay tinapos via knockout at 2 talo. At may mataas na knockout percentage na 73% ang Mexican Warrior. Kaya naman, hindi magiging madaling laban ito para kay John Riel Casimero. Ngunit sa mismong araw ng laban mga idol, ay tila naging bagitong boksingero ang sinasabing knockout artist ng Mexico. Sa bakbakan ng dalawa, ay makikitang mas angat ang lakas ng suntok ni Cuadro Alas. Sa pangatlong round ay mapapansing nahihirapan na makapagpatama ang Meksikano. Sa halip ay ito ang laging nakukonyatan ni Cuadro Alas.
Sa pagsapit ng pang-anim na round mga idol, ay dito na nga po unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano dahil sa mga impresibong atake ng angas ng Pinas. Bumagsak ito matapos tamaan ng magkakasunod na right hook ni Casimero. Sa mga sumunod na tagpo ng laban ay bahagyang nakabawi ang Meksikano, kung saan ay nakapagpakonekta rin ito ng malinis na patama kay Cuadro Alas. Subalit ay tila baliwala ito sa malamutant na katawan at bakal na panga ni Casimero. Sa final round mga idol, ay dito na nga po tuluyang winasak ni Casimero ang knockout artist ng bansang Mexico. Maangas man sa paningin ng ibang mga boxing fans, ay hindi pa rin matatawaran ang karangalang na ibigay sa bansang Pilipinas ng angas ng Pinas, Janriel Casimero. Maraming salamat po at natapos mo ang video natin ngayon mga idol. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit ng bell button para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat po at God bless.